magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o... Galing o dito kay dating Presidente Digong na ano ang dapat gagawin niya? Ayon o dito sa kanyang binatawang statement. Kung papaslangin ang kanyang ang asawa at kung hihiwalayan, ano ang binabalak nitong masama? Ito mga kaibigan, ang binabalak niya. Diyan ako sa bahay, pagising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag-uwi niya, nasa sofa ako, nagpabasa ng gusto, tinitignan niya ako. Pag-uwi niya sa gabi, niya sa TV ako, masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o... Ano ba ito, bangag? Ano ba ito? Malakas na ang tama? Lalo dito sa matutuklasan natin na sasabihin niya tungkol dito sa pagkitil ng buhay di umano ng asawa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi. Mga mahal kong taga-subaybay. Dating Presidente Digong. Desperado na ba ito? Naguguluhan na ba sa buhay? O malakas ang tama? Sapagkat mga kaibigan, baka hindi ho kayo makapaniwala. Ba't hindi ho ito fake news? Ang ibabahagi ko sa inyo. Matindi ang mga binitawan na mga pananalita one day ago sa kanyang press conference nitong si Digong. Alam niyo kung ano ito mga kaibigan? Ito, kaunting patikim. Naguguluhan at waring humihingi ng payo itong si dating Presidente Digong kung ano ang dapat niyang gawin. Ang sabi niya, kung hihiwalayan ang kanyang asawa at kung papaslangin o kikitilin ang buhay ng kanyang asawa, nako mga kaibigan, muli ko pong ulitin, sabi ko nga ho sa inyo, baka ho hindi kayo maniwala. Sa puntong ito mga mahal kong taga-subaybay, ay kapag may pagkakataon kayo, ibabagi ko po sa inyo ang kabuuan ng ika-ngapoy mga sinabi ni dating Presidente Digong. Napakarami pa nyo pang matutuklasan. Kapag may pagkakataon po kayo, muli kong inuulit, ay patapusin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Naku, heto na. Huwag na po nating patagalin. Naku ho, ako nga ay mismo ay halos hindi makapaniwala dito. Subalit nung pinanood ko ho, itong press conference, live press conference nitong si Digong, nako, ay umiling na lang ho ako. Ang nasa isip ko, hindi na ho ito gawain ng isang matinong tao na sabihin mo na kung ano ang dapat mong gawin. At ang nasabi nga ni dating Presidente Digong, kung papaslangin ang kanyang asawa or kung hihiwalayan niya. Ito po, ibabahagi ko po sa inyo sa bandang gitna ng video na ho ito. Ng video na ito ay dito po natin na matutuklasan ang matinding mga banat revelasyon nitong si dating Presidente Digong. Ito. Hindi talaga nawala sa politika. Dating dito, we served for a few years as secretary to the board or provincial secretary, we call it. Then politics. So, political family. I am not surprised, even if I do not want them to, kasi magulo, hindi naman walang kwenta.
Ito yung live press conference niya one day ago. At dito ho, sa bandang gitna, nitong ibinabahagi ko po sa inyo na audio clips, ay dito po niya sasabihin ng diretsahang siya ay waring naguguluhan kung papaslangin niya ang asawa at kung hiwalayan, paano nangyari yun? Bakit naman bakit yan? Merong trabaho mas maganda pa dyan sa magiging politiko. Hindi ka naman magnegosyo ka, magiyaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Sabi niya, maliwanag ho. Kung papasok ka ng politika, magnakaw ka talaga, ay gawain niya ito eh. Alam niyo mga mahal kong taga-subaybay, nung panahon na ng pandemic, hirap na hirap ang kapwa natin, mamamayan, dito sa Republika ng Pilipinas. Ay nagawa pang magnakaw. Mandarambong ito eh. Nung bilyones na kickback, di umano, dito sa Parmali, na mga face mask, pinagtubuhan pa eh. May mga kasangkot po ito. Ito pa. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think going into a more profitable or productive. Wag gayahin ho ito, mga sinasabi nito. Kailangan magnakaw. Ngayon, kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? Kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? Yan po ang experience niya noon siya ay naging presidente. Magnakaw. Nako ho. Wala ho tayong kapupulutan ng magandang aral dito na bilang isa siyang dating presidente, dapat lumalabas ho sa kanyang bunganga ay kapaki-pakinabang at kapupulutan ng aral. Ay baliktad do eh. Ano ba ito, bangag? Ano ba ito? Malakas na ang tama? Lalo ho dito sa matutuklasan natin na sasabihin niya tungkol dito sa pagkitil ng buhay di umano ng asawa or kanyang hihiwalayan. Nako, ito. You have to forsify, you have to construct it. Kaya yan. Nagmalinis pa. Iniwan ng tatay ko na ito nakabutang naman ni Doris. Kasaya naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain. Makinabang pa siguro ang next generation. Huwag ko tayo magpabudol dito. President, Mayor, would you like to comment? Kasi pagdating ngayong election, sabi yung mga Nograles, itatakbo yung tatlong Nograles. Ano yung reaction? Tatakbuhan Nograles at kakalabanin si Digong, dapat lang ho. Ay vote Nograles. Hindi po pala pwede. I'm very sorry. Hindi pa naman ako taga-Davao. I'm very sorry Nabigla ako doon. Tao lang ho nagkakamali. Kung senador pwede kong iboto. Dito mga kaibigan sa puntong ito, nako ho, ay dito niya iahayag na waring humihingi ng payo siya kung ano ang dapat gawin sa kanyang asawa. Sabi niya, asawa niya ilan ba ang asawa nito? Ito po. Ang bigyan po natin ng highlight dito, itong susunod niyan sasabihin tungkol sa kanyang pagpaslang di umano o paghiwalay sa asawa. Siya po ang nagbanggit ito. Kasi tatay ko pa. At hindi yan nag-umpisa dito sa Davao. Sa Danao pa nga. Right after the war, siya na yung nag-umpisa nito. Tapos pagpunta niya dito. Parang continuity of so yung politika, hindi talaga naari sa buhay natin. Maybe, in all probability,
Hindi raw naalis ang political sa buhay niya. Ay, nansasaya yan, ha? May ganyan ba ang dapat tularan? Na ika nga ay isang politikong tao, siyempre hindi. Ability. Mukatay ko na sa among mga apo. May yung mayor, Ito na. gawas, kasi sa pag-filing ng Bisman, at namingin naman ugali sa Duterte. Ito na tinutumbok natin. Mudagan ka mo mayor, walay lugalis mudagan mo mayor. Apan kung di ka mudagan mayor, kung si Baski tabanan nila. Tako na yun. Takot ito sa Nograles eh. Kaya nagbabala ko, hindi ko alam kung nag-file na ito ng itong si Digong na pagka-mayor. At tinatakot nga rin itong Nograles. Ba't ba no? Ang bigyan natin ng highlight dito. Itong ang sinabi niya tungkol sa asawa na papaslangin niya o hihiwalayan. Namimili ho siya doon sa sinabi niya dalawa na yon. Mapapaslangin o hihiwalayan. Ito po. Sa imo, Gusto na akong palitan na. Para biho. Pangit naman yung eleksyon na ikaw, ako lang dyan. pwede sila mulaban mo, pero kung si Baski ng labanan, ay lugalis na mulaban kung si Baski magpalit. Pero kung ikaw mo kung kandidato si Baski, huwag mulaban ng mga lugalis sa imo. Wala balita ako sa gawas. That is not the proper question. The proper question is, Not proper question, sabi niya. Ito ang tinutumbok ko natin. I don't know kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not tinker with politics. O bigyan lang man niya ako ng isang single cell of cancer. At hindi ko naman tinatanggihan yan kasi matanda na ako. Hindi ako makialam. Pero what am I supposed to do? Ano ang gagawin niya? Sabi niya, ano ang binabalak nitong masama? Ito mga kaibigan, ang binabalak niya. Yan ako sa bahay, pag-gising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag-uwi niya, nasa sofa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag-uwi niya sa gabi, niya sa TV ako, masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o I find something productive outside. Find something productive outside. Yes, sabi ko. Alam mo, magtrabaho ka, you get to solve many problems. Nako, nadali. Yan o mga kaibigan, sabi ko sa inyo, ay mismo galing o dito kay dating Presidente Digong na ano ang dapat gagawin niya. Ayon o dito sa kanyang binatawang statement. Kung papaslangin ang kanyang ang asawa at kung hihiwalayan, ay hindi ko alam kung ano po ang nasa utak nito at kung bakit niya nasasabi yun. Bilang paggalang sa kababaihan at paggalang sa asawa ho niya at kung siya ay may delikadisa, hindi po niya dapat sabihin yun. Ay maliwanag na po diyan sa sinabi niya, hindi po yan fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Ito ho, yung kanyang live press conference, 1 day ago ho, siya po mismo ang nagsabi, diretsahan, na namimili siya, halos naguguluhan, kung ano ang dapat niyang gawin. At nabanggit niya doon, inuulit ko, kung papaslangin niya ang kanyang asawa, or kung ihiwalayan. Nako ho, kinulang po tayo sa oras, mga mahal kong taga-subaybay, at bigyan po natin ng part 2 ito. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, at sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.